Hindi maiwasang mapailing ni Danica, lalo na at nalaman niya na may ugnayan ng fiancé ni Beth sa ex niyang si Frances. Kinakabahan siya. Hindi naman siguro nito alam na ex siya ni Frances. Aniya sa sarili. Close ba kayo ng pinsan kong yon? Nagulat pa siya na magtanong sa Lance. Mabilis siyang umiling. No, may common friend lang kami pero hindi kami magkakilala personally. Pagsisinungaling ng dalaga. Mahirap na. Baka pag nalaman pa nito na ex siya ng pinsan nitong si Frances, maikwento pa nito na nagkita sila at malalaman ng huli kung nasaan siya. Tumango-tango na lang ito. Nag-umpisa ng kumain ng lahat at habang kumakain ay napag-usapan na ang kasal nila sa simbahan na halatang ang mommy niya ang sobrang excited. Siya naman ay binalingan si Oscar at inasikaso. Siya pa ang naglalagay ng pagkain sa plato nito. Nahagip naman ng mata niya ang daddy niyang ngiting-ngiti sa kanya at mukhang tuwang-tuwa ito sa ginagawa niya. Si Oscar naman ay mukhang masaya rin sa ginagawa niyang pag-aasikaso dito. Very good ka talaga, Danica. Mukhang di ka mahihirapang mapapayag si Oscar na mag-take over sa kumpanya. Lihim na nagdiriwang siya. Umayos siya ng upo saka nagsimula ng kumain. Babe, bakit wala ang mother mo? Tanong ni Danica sa asawa dahil napansin niyang wala doon ang mother nito. Nahinto naman sa ere. Ang gagawing pagkain sana ni Oscar, pagkatapos ay ibinaba ang kamay, saka inabot ang tubig at uminom. Napansin niya rin na napatingin sa kanya ang mga kasalo nila sa mesa, pati ang masamang tingin sa kanya ng daddy niya. What? She mouthed to her father dahil hindi niya alam kung bakit ang weird na mga tingin nila sa akin. Nagtanong lang naman ako wala na si mommy. Nung ipinanganak ako, bakas ang lungkot sa boses ni Oscar kahit na nakangiti naman ito sa kanya. Natigilan naman si Danica. Ngayon, naunawaan niya na kung bakit napatingin sila sa kanya. Bigla ay nakaramdam ako ng awa kay Oscar. Masakit siguro yung lumaki ka na wala sa tabi mo, ang isa sa magulang mo. Kasi kung siya nga buhay pa ang mga magulang, nasasaktan sa absence ng mga ito. Sa mga importanteng ganap sa buhay niya, yun pa kayang ni minsan, hindi mo nakapiling ang inang nagluwal sa'yo? I'm sorry to hear that. I didn't know. Halos bulong na lang na lumabas iyon sa bibig niya. Hinaplos ni Oscar ang pisngi niya, saka masuyong nginitian. It's okay. Napatitig siya sa mukha nito, lalo na sa mga maamong mata nito. At naramdaman na lang niya na unti-unting bumibilis ang tibok ng puso niya habang nakatitig sa tsokolate nitong mata. Nag-iwas siya ng tingin dito, saka bumalik na lang uli sa pagkain. Nga pala balae, masarap itong adobo ni Mrs. Tikman mo. Basag naman ng daddy niya sa katahimikan ng lahat. Oscar's point of view. Natapos ang dinner at naging maayos naman lahat. Hindi naman niya maiwasang matuwa dahil hindi na si Danica tumututol sa kasal nila sa simbahan. Naging maganda rin ang pakikitungo nito sa pamilya niya. Hindi na rin ito binabanggit ang tungkol sa pakikipaghiwalay sa kanya. Kanina, yun pa naman ang pinoproblema niya. Naisipan na nga niyang magmakaawa dito para lang bigyan ito ng chance ang pagsasama nila. Pero mukhang hindi na niya kailangan gawin yon. Kung ano man ang nakapagpabago sa pasya ng asawa, ay laking pasasalamat niya. Mahal na mahal niya si Danica. High school pa lang sila naging classmate niya ito ng 3rd year. Pero umalis ito. Kaya sa ibang school na nagpatuloy ng pag-aaral at mukhang hindi na siya natatandaan ito. Base nung unang pagkikita nila simula nang bumalik ito dito sa Santo Domingo. Hindi siya nakilala ni Danica kahit sa pangalan man lang. Sa bagay, sino ba naman siya noon para matandaan pa nito? Mabuti na rin siguro na nakalimutan na siya nito dahil baka pag naalala nito kung sino siya, lalo lang itong lumayo at makipaghiwalay ng tuluyan sa kanya. Iho. Pukaw sa kanya ng biyanan niyang lalaki na nakatayo na pala sa tabi niya. Yes sir. Mabilis na tumayo si Oscar at ngumiti sa biyanan ng lalaki. Stop calling me that, Iho, and cut the formality. Call me daddy. Dahil anak na rin kita at asawa ka na ng anak ko. Nakangiting saan nito sa kanya. Okay po, daddy. Nahihiyang wika niya. Tinapik nito ang balikat niya. Can we talk in my office, Oscar? Anito na ikinabagta ka niya.
pero marahang tumango na lang din. Bago pa siya tumalikod para sumunod dito ay hinila na siya ni Danica. Aantayin kita sa kwarto. Sabi nito sabay halik sa labi niya na nakapagpabilisan naman ng tibok sa puso niya. Hindi na siya nakatugon dahil tumalikod na ito at lumapit sa kapatid niya. Napabuntong hininga na lang si Oscar at mabilis ang mga hakbang na sumunod sa biyanan niyang lalaki. Kailangan niyang magmadali. Ayaw niyang pagantayin si Danica sa kwarto nito. Sa isiping iyon ay parang hibang na napangiti pa siya habang umaakyat ng hagdan papunta sa office ng daddy ng asawa. Mukha ngang wala nang balak makipaghiwalay sa kanya si Danica. Kung bakit? Ay wala na siyang pakialam. Ang mahalaga ay kapiling niya ito. Ilang beses na ba niyang pinangarap ang dumating ang ganitong pagkakataon? Ang makapiling at mapalapit sa babaeng unang minahal niya? Hindi na niya mabilang dahil halos araw-araw ata pinapangarap niya iyon noon at gagawin niya ang lahat. Manatili lang ito sa kanya kahit kalimutan niya ang pangarap niyang makasama ito sa kinalakihan niyang buhay at turuan itong mamuhay ng simple lang pero masayang pamumuhay. Katulad ng kinalakihan niya, lahat ng naisin nito ay ibibigay niya nang hindi ito nagdadalawang salita. Narating na niya ang office ng biyanan niya, kaya naman kumatok siya doon ng marahan at binuksan ang pintuan. Nakaupo sa couch ang biyanan niya, kaya naupo siya sa single-seater sa tapat nito. Kumuha ito ng wine glass at ibinigay sa kanya ang isa. Binuksan ito ang isang wine na alam niyang $200,000 ang halaga. Masarap to, one of my favorite. Anito at sinalay na ng baso niya. That cost a fortune. Nakangiting komento niya. Hindi biro ang halaga ng wine na ngayon ay iniinom niya. Yeah, that's true. Pero regalo lang naman sa akin to. Sabi nito na bahagya pang bumulong na akala mo'y may iba silang kasama sa kwarto. Saka tumawa ng malakas. Tumawa na rin si Oscar ng mahina. Saka uminom ulit. Tumikim ito saka pumormal at diretso siyang tiningnan. Hindi pa ba nagbabago ang desisyon mo tungkol sa pamamahala sa Marquez Hotel and Casino? Pagkuan ay sabi nito sa kanya na ikinatigil niya. You know my son, sir. I mean, dad. Sabi niya saka muling uminom ng alak. Simula nang maibango niya ang kumpanya ng di nakikilalang lolo niya nang muntik na iyong mabankrupt dahil sa bayaw niya. Ay naging interesado na ito sa kanya. Lalo na nang malaman nito ang lost will and testament ng lolo niyang si Don Martin Santiago na ang 80% share nito sa Santiago International ay hinati sa mga best friend nito na si Don Samuel na lolo ni Danica at sa lolo ng bayaw niyang si Paulo. Anak ng lolo niya sa iba ang nanay niya na hindi niya nakilala dahil binawian agad ito ng buhay nang maipanganak siya nito. May tunay na asawa ang lolo niya na si Don Martin nang mabuntis nito ang lola niya. Walang naging anak ang lolo niya sa legal na asawa nito, kaya naman pinahanap sila nito at pinamanahan pero idinaan nito sa pamamagitan ng mga kaibigan nito. Nais daw kasi ng lolo niya na manatiling pamilya ang mga pamilya nito at ng mga best friend nito. Handa namang ibigay sa kanya ni Don Samuel ang 40% na share na nakuha nito kung pakakasalan niya ang isa sa mga apo nitong babae, pero tumanggi siya. Dahil na mga panahon na yon ay wala si Danica sa mga pagpipilian at hindi niya gustong maikasal kahit kanino kung hindi rin lang naman si Danica ang pakakasalan niya. Kontento naman na siya sa position na ibinigay sa kanya ng bayaw niya na noon ay siyang acting CEO ng Santiago International. Kaya nang malaman ng lolo ni Danica ang tungkol doon sa kung sino ang gusto niyang pakasalan, kinausap siya nito ng masinsinan. Gagawa raw ito ng paraan para mapauwi ang mailap na apo nito sa Santo Domingo at mapakasal sila. Kaya pumayag siyang pamahalaan ang Marquez Corporation na noon naman ay nasa pagkalugi na. At ngayon nga, siya ang branch manager sa naturang company ng mga Marquez habang siya rin ang COO sa Santiago Internationals. Kaya naman nang ialok sa kanya ni Don James ang Marquez Hotel. Nang ikasal sila ni Danica, ay tumanggi na siya. Dahil kung tatanggapin niya pa yun, baka mawala na siya ng time para makasama ang asawa at ang mga magiging anak nila. Well, baka magbago ang isip mo kung sasabihin ko sa'yo, nagpaplano ang anak ko na ipa-annul ng kasal niyo. Napaayos siya ng upo dahil sa sinabi nito. But don't worry,
Napakalma ko na ang anak ko, for now. Sabi nito na ibinitin pa ang huling sinabi nito. Ito pala ang dahilan kung bakit bigla ay nagbago ang pakikitungo sa kanya ni Danica. I asked my daughter to convince you to take over the company since siya lang ang only daughter ko at wala siya ni katiting na interes sa pamamahala sa kumpanya. And knowing my daughter, she will do everything just to make you say yes to whatever she wants until sundin mo ang gusto niya. Anito na iiling-iling. Ngayon malinaw na sa kanya ang lahat. Bakit niya po sinasabi ang mga ito sa akin? Tanong niya dito at tiningnan nito ng diretso sa mga mata. Because I really like you for my daughter. You are a decent man and with dignity. Alam ko makukuha mo na ang 40% share mo sa Santiago Internationals dahilan ng pagiging isang milyonaryo mo. Pero kung ikaw ang mamamahala sa Marquez Hotel, ay magiging isa kang bilyonaryo at mas mapapangalagaan at masusuportahan mo ang anak ko kapag nagkataon. Gusto na rin namin mag-retired mag-asawa dahil may mga edad na kami pero hindi namin magawa dahil wala naman kaming ibang mapagkatiwalaan sa kumpanya. And since asawa ka na ni Danica, kaya mas masidhi ang kagustuhan kung ikaw ang mag-take over sa kumpanya. I believe in you, Oscar. And also, I love my daughter very much. Kahit na hindi namin siya nabigyan ng atensyon noon. Nakita niya ang dumaang pagsisisi nasa mga mata ni Don James. At hindi naman habang buhay na mananatili kami sa tabi niya. Alam mo, iho, natatakot ako para sa anak ko. She may look so strong and confident, but deep inside her, she's weak and vulnerable. Anito na may lungkot pang habang nagsasalita. At ito lang ang magagawa ko para sa kanya. Ang ihanap siya na matinong lalaki na magmamahal at mag-aalaga sa kanya. Yung uunawaan at iintindihin sa pagka-spoiled brat kong anak. Anito at nagtawa ng marahan habang umiiling. Bumuntong hininga si Oscar. Flattered siya sa mga papuri nito sa kanya at sa kaalamanang gusto siya nito para kay Danica at naniniwala itong maaalagaan niya si Danica at mamahalin. Pero ang mamahala ng dalawang kumpanya ay sobra na. Hindi niya magagawang hatiin ang katawan niya para mamahala sa dalawang kumpanya, lalo na at malaki ang Marquez Hotel. Hindi lamang sa Pilipinas at buong Asia mayroong branch ang nasabing hotel, kundi pati na rin sa European country ay may 7 branch na rin. Kung tatanggapin niya ang Marquez Hotel, kailangan niyang bitawan ng Santiago Internationals dahil kung hindi, mauubos ang oras niya ng mga kumpanya at worst, may mapapabayaan siya. I know, it's hard for you to decide on what you will choose. So let me help you to decide by telling you this. Ibebenta ko ang kumpanya at kukuhanan ng maraming insurance ang anak ko so she will live comfortably for the rest of her life. And of course, I will help her annul your marriage. Sabi nito na ikinatagis ng bagang niya. This man is ruthless. Walang dudang dito nagmana si Danica ng ugali na kung ano ang naisin ay gagawin ng lahat makuha lang. A very clever kind of human. So, iho, do you made up your mind? I want your answer now, Oscar. I am very impatient man. Nakangiting sabi nito sabay inom ng wine habang matiim siyang tinititigan. I believe you. Really? Don't give me a choice. So it's a yes. I will take over the Marquez Hotel. Pagsuko ni Oscar sa gusto nito, itinaas ng biyana ng wine glass nito kaya naman itinaas na rin ang kanyang baso. Sa kanila habang niya iisipin kung paano ipaniniwanag sa bayaw niya ang gagawin niyang pagbitiw bilang COO sa Santiago Internationals. Paniguradong mahabang paliwanagan iyon lalo na at hindi na rin ito nakakatutok sa Santiago Internationals dahil sa mga sarili din itong negosyo. Ang importante sa ngayon, ang garantiyang hindi siya po pwedeng hiwalayan ni Danica kahit anong mangyari. Mananatili ito sa tabi niya. Makakasama ito habang pagtanda niya. At siguro, magagawa rin siyang mahalin ito pagdating ng panahon. Dahil sisiguraduhin niyang gagawin niya ang lahat, matutunan lang siyang mahalin ni Danica kahit pa umabot ng ilang buwan, taon o dekada man dahil mahal na mahal niya ang asawa. Hanggang saan kaya itatago ni Oscar ang tunay na pagkatao niya kay Danica? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.